sa simple pagtulong mo, mayroong buhay na naisasalba, mayroong pamilyang umaangat. The Senate is now constituted. At ito ang mismong Chinese Coast Guard na napakinggan ni PBBM. 6 na milyong balotang gagamitin Sa A to Z, kumpleto tayo. Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Miyerkules sa August 12, 2026. Ako si Stanley Gayete at ito ang Balitang A to Z. Everyday, 66 million pesos ang nawawala sa mga manggagawa. labor groups naghain ng petisyon sa Korte Suprema laban sa pansamantalang pagpapahinto ng Pasig RTC sa 85 pesos na dagdag sahod sa NCR. Libo-libong paaralan, ginawang evacuation center bunsod ng bagyo at habagat. Mga guro dumadaing na dahil sa epekto ng balik eskwela ng mga estudyante. I am preventing myself from giving her a spanking, Your Honor. Cross-examination sa COA auditor uminit. Prosecution at depensa nagkasagutan sa issue ng misleading questions at side comments. It's actually beyond economic, beyond industrial lang eh. No, may mga strategic military objectives ito na gustong i-achieve ang US. Special report, ilang progresibong grupo naniniwalang may planong militarisasyon sa Pax Silica Initiative. Patay sa magnitude 7.4 na lindol sa Colombia, umakyat na sa 250 katao. At favorite Disney characters nagbabalik sa Pilipinas sa Disney on Ice presents Let's Dance simula Nobyembre. Magandang gabi, ang pinakamalaking balitang ating tinutukan ngayon. Naghain ng petisyon ng mga labor group sa Korte Suprema laban sa temporary restraining order na inilabas ng Pasig Regional Trial Court sa 85 pesos na dagdag sahod sa National Capital Region. Dismayado naman ang minimum wage earners sa bawat araw na hindi na ipapatupad ang aumento sa sahod. Ang balitang A to Z ni Kim Salinas. Sanib-puwersang tumungo ang mga miyembro ng Kamanggagawa Party List, National Federation of Labor at iba pang grupo para maghain sa Korte Suprema ng petisyon laban sa temporary restraining order ng Pasig Regional Trial Court sa 85 pesos na dagdag sahod sa National Capital Region. Iginigiit ng mga grupo ang Article 126 ng Labor Code na nagbabawal sa paglabas ng korte ng anumang injunction o TRO. Gusto nating pumasok na yung Supreme Court dito sa usapin at maglabas ng guidance both sa bench and the bar. Ibig sabihin yan dun sa mga judge at sa mga lawyer. So it's our position that the proceedings being held therein are, of course, it's not proper because it's against the labor code. Matatandaan ang 85 pesos na dagdag sahod ay hinati sa dalawang tranche. Dapat ay ipinatupad na ang 60 pesos na dagdag noong July 25, 2026 habang 25 pesos na dagdag naman sa January 2027. Sa NCR, 1.1 million minimum wage earners ang pinag-uusapan natin. Everyday, 66 million pesos ang nawawala sa mga manggagawa. So over the span ng implementation ng temporary restraining order, malaking panghihinayang ng minimum wage earner na si Janice sa naudlot na dagdag sahod. Malaking bagay kasi sa pamasahe, 'di ba? Yung mga may estudyante, kasi dagdag baon 'yun eh. Pag nagtaas naman ng presyo yung mga bilihin, hindi naman siya tingi, 'di ba? So biglaan, like for example gas, 'di ba? Parang ang bilis nating itaas, pero hirap na hirap tayong hilahin pababa. Iginigiit ng Kamanggagawa Party List na immediate at executory ang wage hike order ng Department of Labor sa kabila ng TRO ng Pasig RTC. even there is a TRO by virtue of AO264 na nilabas ng DOLE, pwede nilang igiit yung dagdag sahod ngayon pa lang. Dapat meron na silang dagdag sahod starting July 25. So retroactive kasi yan eh. Hindi naman nawala yung wage order number 27 eh. Epektibo ng 20 araw ang TRO na inilabas ng Pasig RTC noong July 25 laban sa aumento sa sahod.
Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Naniniwala ang ilang progresibong grupo at research groups na hindi dapat matuloy ang pinaplano semiconductor hub sa Pampanga sa ilalim ng PAC Silica program ng Amerika. Ayon sa mga grupo, lalo umanong mababaon sa foreign militarization ang Luzon at posibleng maabuso ang likas yaman at mga manggagawa ng bansa. Babala naman ang dating kinatawan ng Israel sa Pilipinas, posibleng mapag-iwanan ng Pilipinas kung hindi ito sasakay sa AI revolution. May balitang A to Z special report mula Israel, si Barbie Mulak. Nagbabala ang dating kinatawan ng Israel sa Pilipinas na posibleng mapag-iwanan ang Pilipinas kung hindi nito masasakyan ang unang wave ng artificial intelligence revolution. Ayon kay Ilan Flus, na ngayon ay policy coordinator sa makabagong teknolohiya para sa Israeli government. Isang oportunidad umano na makilahok ang Pilipinas sa PAC Silica. Ito ang inisyatibong pinasimulan ng Estados Unidos kasama ang mga kaalyadong bansa tulad ng Israel na layong magtatag ng global supply chain para sa artificial intelligence, semiconductors at critical minerals. Sa panayam ni Flus sa media delegation na inimbitahan ng Israeli government dito sa Israel, iginiit niya ang kahalagahan ng pamumuhunan sa naturang proyekto, gayon din ang latagan nito ng tamang polisiya. Of course, there are questions of environment, and we know that AI can be challenging for, it appeases you, all kinds of issues of abuse that can happen on AI, citizens that might be marginalized, all kinds of challenges to it. And for this, we need to manage the process. Ibinahagi naman ng isang Israeli AI expert ang ilan sa mga aplikasyon ng AI sa kanilang bansa, mula sa simpleng optimization ng ruta ng bus hanggang sa healthcare at risk management sa construction sites. So first of all, of course, just realizing that AI is a very big revolution. It's as big as the invention of the wheel and the invention of the print, and it's electricity. It's a huge revolution. Investment in infrastructure, which I understand its cost, but it will be worthwhile. And the world, it's a so big revolution that the world is going there anyway. So you can either be a part of it or not. Kasama sa plano ng PAC Silica Initiative ang pagtatayo ng AI Hub sa New Clark City, Pampanga. Pero tutol dito ang ilang progresibong grupo dahil sa banta nito sa kalikasan ng bansa at pagkawala ng lupang sakahan ng mga magsasakang Pinoy doon. Nakakalap na ang International League for People's Struggles ng mahigit kalahating milyong lagda laban sa PAC sa Silica sa Pilipinas. Sinita ng grupo ang kawalan ng transparency ng pamahalaan ukol rito. Kung isa itong simpleng industrial zone, dami na nating economic zones including manufacturing ng semiconductor. Pero ito bakit parang tagong-tago? Bakit parang hindi inilalabas ng buong buo yung detalye? Kasi nga, it's actually beyond economic, beyond industrial lang May mga strategic military objectives ito na gustong i-achieve ang US. Una nang dinepensahan ng Malacanang ang proyekto. We hope na nung pumirma kayo ay alam nyo ang detalye patungkol dito. Hindi sila muwang, hindi sila mangmang sa kung ano ang PAC Silica. Tingin namin imposible kasi nga ang agenda ay hindi nagmumula doon sa how it will serve the economy and how will it serve the Filipino people, di ba? Kasi ang nakapanguna ay ang agenda ng US ang agenda ng foreign interest. Ayon naman sa Research and Development Institution na Ibon Foundation, mas makakasama sa Pilipinas ang PAC Silica dahil mas aasa ang lokal na ekonomiya sa dayuhang kapital at teknolohiya at posibleng madehado sa pasahod ang mga lokal na manggagawa.
Ayon pa sa ilang kritiko, posibleng maabuso ang supply ng likas na yaman ng bansa kabilang ang tubig at mineral resources. Sa kabila ng oposisyon, inaasahang sa Nobyembre magkakapirmahan na sa framework ng PAC Silica Project para sa Pilipinas. Dito magkakaalaman kung tatanggapin ba ni Pangulong Marcos Jr. ang tinaguriang golden ticket para makasakay sa sinasabi ng Israeli AI experts na ika-4 na Industrial Revolution. Para sa balitang A to Z mula Tel Aviv, Israel, Barbie Mulak. Sa kaugnay na balita, nanawagan si Senator Amy Marcos ng investigasyon ng Senado sa proposed PAC Silica Hub sa Tarlac dahil sa posibleng epekto nito sa soberanya ng bansa, kapaligiran at mga komunidad. Binanggit ng senadora ang isang umano'y dokumentong kumakalat na may pamagat na Architecture of a Proposed ESC Framework in the Philippines. Ayon kay Senator Amy, nakasaad umano rito ang 60-40 ownership structure para sa tinatawag na eco-sensitive zones kung saan hanggang 40% ang maaaring mapunta sa foreign ownership. Pero nilinaw ng senadora na hindi pa niya napatutunayan ang authenticity ng dokumento. Giit pa niya dapat suriin kung may mga concession na maaaring makaapekto sa jurisdiction at soberanya ng Pilipinas at kung ang kasunduan ay maituturing na treaty o executive agreement. Kaugnay niyan, ikinababahala rin ni Senator Amy ang posibleng epekto ng proyekto sa kapaligiran, mga magsasaka at residente sa mga apektadong lugar. Aralin itong maigi kasi gustong-gusto natin na magkaroon ng malaking investment sa Pilipinas, tunay na gagawa ng trabaho. Kung ganito rin lang, parang nakakakaba. Baka mas peligroso pa to. Baka malagay tayo sa alinlangan nito eh. Lumakas bilang tropical storm ang dating tropical depression Nangka na patuloy na minomonitor sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ayon sa Pag-asa, bandang alas 3 ng hapon huling namataan ang bagyo 2,280 kilometers silangan ng extreme northern Luzon. Taglay nito ang maximum sustained winds na 65 kilometers per hour at bugsong umaabot sa 80 kph. Kumikilos ito pasilangan sa bilis na 10 kilometro kada oras. Samantala, patuloy na nakakaapekto ang habagat sa Luzon. Makulimlim na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat ang aasahan sa Metro Manila, Ilocos Region, Benguet, Abra, Calabarzon, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Nueva Ecija, Bulacan, Marinduque at Mindoro. Posible pa rin ang mga pagbaha maging ang landslide dahil sa katamtaman hanggang sa paminsan-minsang malakas na ulan. Maulap na papawirin na may kasamang kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at paggidlat ang patuloy rin na mararanasan ng natitirang bahagi ng Luzon, gayon din sa Visayas at Mindanao. Kaya naman ingat po mga ka-A to Z. Libo-libong paaralan ngayon ang nagsisilbing evacuation center dahil binaha ang mga bahay bunsod ng bagyong Maymay at pinalakas na habagat. Personal naman na ininspeksyon ni Education Secretary Sonny Angara ang isang paaralan sa Pasig City para tingnan ang kalagayan nito matapos gawing evacuation center. Ang balitang A to Z ni Naomi Almohan. Ilang araw ng masama ang lagay ng panahon, bunsod ng mga nagdaang bagyo at ngayoy enhanced habagat na nagdudulot ng malalakas na pag-ulan at pagbaha sa maraming lugar sa bansa. Ang karamihan sa mga paaralan nananatili pa ring evacuation centers para sa mga residenteng apektado ng mga kalamidad. Apektado, mga estimate namin at mga 8,000 schools ang initial report sa amin, covering over 6 million students na cancellations. That's a big percentage actually. That's about 1/5 of our schools, of our 40,000. So malaki ho. Over several regions po kasi. Ayon kay Angara, patuloy na ang cleaning operation ng ahensya sa mga paaralan na ginawang evacuation center para maayos na makapagbalik eskwela ang mga estudyante, paghupa ng baha at paggumanda na ang panahon. We're giving funds for cleanup sa mga schools natin dahil and of course makakatulong dito yung bagong itinalagang administrative officers dahil para hindi lang si teacher ang naglilinis, meron tayong mga staff na tutulong sa paglilinis.
Ngayong Miyerkules, personal na binisita ni Angara ang Santolan Elementary School sa Pasig City para sa pagbabalik eskwela matapos ang mga bagyo at habagat. 794 na pamilya ang namalagi rito bilang evacuation center noong kasagsagan ng masasamang panahon. Yung mga nasa red zone, yun po yung lumilikas kaagad. Sapat pa ani ang school days dahil may buffer days pa sa academic calendar ngayong school year. Ibig sabihin, kahit nagkaroon ng mga class suspension, hindi pa kailangan magkaroon ng make-up classes. Hindi pa naman po naapektuhan. Kung sakaling maubos po yung ating pong buffer, that's the time na magkakaroon po tayo ng intervention program po ng paaralan. Gayunpaman, panawagan ng mga guro ang karagdagang designated evacuation center nang hindi sa paaralan ng takbuhan ng mga naghahanap ng silong sa panahon ng kalamidad. We'll need the help of DPWH siguro dyan. The purpose is to not put pressure on the schools. Sa kasalukuyan, marami pa ring paaralan ang nagsisilbing evacuation center kabilang ang sa Barangay Gahak, Kawit, Cavite. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almohano. Patuloy ang clean-up operations ng DNR Metropolitan Environmental Office West sa Manila Bay Dolomite Beach matapos ang tambak ng basurang inanod ng malakas na ulan at pagtaas ng tubig sa dagat. Pinangunahan ng DNR MEO West Cluster 5 ang paghakot ng mga basura para hindi muling mapunta ang mga ito sa dagat. Kaugnay niyan, patuloy din ang monitoring ng mga estero rangers sa baybayin at mga kalapit na waterway. Ayon sa DENR, prioridad ang kaligtasan ng mga tauhan kaya pansamantalang itinigil ang clean-up kapag malakas ang ulan, hangin o mapanganib ang kondisyon. Samantala, bahagi ang operasyon ng Manila Bay Rehabilitation Program na layong mabawasan ang basurang napupunta sa dagat at maprotektahan ang mga daluyan ng tubig at yamang dagat. Parang nabuhay ang kwento ng Ibong Adarna. Ibinahagi ng DNR Davao Region ang ilang litrato ng Philippine Trogon na inihahalin tulad nga sa itsura ng mythical bird at makulay na Ibong Adarna. Namamataan ang ibon sa mga protected area gaya ng Mount Hamigitan Wildlife Sanctuary at Mount Apo Natural Park. Naspatan ito sa Biodiversity Assessment and Monitoring System activities ng DNR. Endemic ang naturang ibon sa Pilipinas o sa Pilipinas lang matatagpuan. Kapansin-pansin ang kulay ng lalaking trogon, may itim na ulo, pink na dibdib at batingkad na pulang tiyan, habang ang babae naman ay may mustard yellow at olive na kulay. Bukod sa ganda, mahalaga rin ang trogon sa kalikasan dahil kumakain ito ng prutas at insekto at tumutulong sa pagkalat ng mga binhi at pagkontrol sa populasyon ng mga insekto. Bagamat walang mahiwagang awit na nakapagpapagaling tulad ng Ibong Adarna, patunay ng Philippine Trogon na may mga nilalang sa ating kagubatan na kasing makulay maliban sa alamat. Susunod, cross-examination sa COA auditor umiinit. Prosecution at depensa nagkasagutan sa issue ng misleading questions at side comments. At patay sa magnitude 7.4 na lindol sa Colombia, umakyat na sa 250 katao. Abangan ang kompletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Sunod-sunod nga ang mga bagyo at epekto ng habagat. Kaya naman, kanya-kanyang diskarte ang mga Pinoy. Napahanga tuloy ang netizens matapos magkaroon ng do-it-yourself o DIY o improvised flood barrier na ginawa ng mga residente sa isang lugar sa Noveleta, Cavite. Pero hindi makapasok ang mahigit 6 na talampakang level ng rumaragasang baha, naglagay ng harang ang mga residente para maproteksyonan ang kanilang mga sarili. Nanatili namang ligtas sa baha ang compound ni na King Nazareth Dayao dahil nga sa improvised flood barrier. Halo-halong reaksyon naman ang marami at sinabing maparaan talaga ang mga Pilipino. Kasama rin sa komento na minsan hindi dahilan ng pagiging matibay ng Pinoy dahil kailangan din ng solusyon mula sa mga nakaluklok sa pwesto. Bahagyang nagkainitan sa impeachment trial sa pag-cross-examine ng depensa sa testigo
Nagkasagutan ang prosekusyon at depensa kaugnay sa umano'y misleading questions at side comments. Nanindigan naman ang government auditor na si Sailin Del Campo na irregular ang paggamit at pag-liquidate ng Office of the Vice President sa confidential funds at wala sa mandato nito ang confidential activities. Ang balitang A to Z ni Ace Cruz. Bagyang tumaas ang emosyon matapos sisitahin ng prosecution ng pag-cross-examine ng depensa sa government auditor na si Sailin Del Campo ng Intelligence and Confidential Funds Audit Office o COA-ICFAO. Inusisa kasi ni Defense Counsel Christine Ferrer kung bakit nag-issue pa rin ng disallowance ang COA auditor sa Office of the Vice President ngayong mailang dokumento na isinumite ang tanggapan. Misleading questions are not allowed. They are allowed. Councils, please, councils, let's not allow the generational or seeming generational divide increase the tension in the courtroom. Let's keep it a notch lower. Your Honor, please, I am preventing myself from giving her a spanking, Your Honor. Pinanindigan ng COA auditor ang kanyang findings at sinabing hindi sapat ang mga sinumiting dokumento para patunayan ang pinaggastusan ng pondo. Dapat may mangyaring masama para may mahuli. Yun mo, di ba po ang nakalagay doon sa probable threats is may NPA. Ang hinahanap ko po kasing proof of success doon, yun nga po, kung may nahuli ba. Kasi yung pagkakaroon ng untoward incidents, pwede po yun kasing mag-fall sa purchase of information. Dahil sa purchase of information, nagkaroon ng there were no untoward incidents. Yun po kasi yung parang pagkakaiba nila sa payment of rewards. At tulad dun sa iba, kapag walang nahuli o na-apprehend sa reward, ine-AOM o dinidisala o sinususpend nyo? Hinahanapan po namin ng proof of success, opo. Na may nahuli nga? Opo. To prove consistency on your part. But do you have any knowledge na yung mga predecessor mo, yan din yung standard na ginamit? Pare-pareho po kami na based sa joint circular po ang aming basis ng audit. Pero wala nga dun eh. So interpretasyon mo, yan at yan yung interpretasyon din ng mga nauna sa'yo sa pagkakaalam mo? Sa akin po yun po yung naging Sa'yo lang? interpretation. Opo. Okay. Kalaunan, hiniling ng Defense Counsel sa Impeachment Court na ipagbawal ang side comments sa magkabilang panig. Kasi yung mga ganun ho, Your Honor, wala ho yung lugar dito sa courtroom. Because we are all lawyers here, we are all professionals. Igalang naman ho natin yung kapwa natin na lawyer. Tanong din ng depensa kung may tuturing bang hindi ka panipaniwala ang mga pilidong katawa-tawa na nakasaad sa acknowledgement receipts ng confidential funds. Hindi ko masasagot kung totoo o hindi. The names were incidental, that the names were funny or fruit salady or names of congressmen or senators, Your Honor, is immaterial. They were flashed because of the manner by which the funds were used. Sa redirect examination ng prosecution sa COA auditor, piniga ng prosecution kung kailangan bang may confidential funds at confidential activities ang OVP at DepEd. kung base po dun sa nakalagay sa mandato nila, hindi po. Kinastigo ito ng depensa at giniit na aprobado ng Executive Department ang pagbibigay ng confidential funds sa OVP at DepEd. Sa interjection naman ng Senator Judges. Sa audit po ninyo, meron po ba kayong nakitang illegal, improper o irregular sa paggamit at sa pag-liquidate ng perang iyan? Irregular po yung paggamit nila kasi po hindi po ito compliant with the joint circular. Hindi nila na-provide yung additional documents necessary para ma-ascertain yung purchase of supplies and medical and food aid. At saka po meron din kaming naging findings sa disbursement, ay sa reimbursement po. Tanong naman ni Senator Judge Bamakino sa mga pangalang nakapirma sa acknowledgement receipts. So nagkonsulta kasi yung iba naming abogado kay former Commissioner Heidi Mendoza. At sabi niya, kapag may mga kakaibang pangalan, the COA can trigger an investigation because of fraud. So hindi niyo po ginawa yun, no? Walang usapin ng investigation because of fraud. Yung sa fraud audit po kasi, pinag-aaral, yung possibility po, pinag-aaralan pa. Sa Lunes, August 17 na ang susunod na impeachment trial kung saan ipinapasabpina ng impeachment court sina Marivic Pareja, Legislative Information Bureau Director ng House of Representatives. Pati ang mga dating Special Disbursing Officers na OVP at DepEd na si Gina Acosta at Edward Fajarda. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz.
Itinanggi ni Senator Amy Marcos na may alam siya sa anumang special assistance na ibinigay umano ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan para sa mga infrastructure projects. Ito'y matapos testiguhan ni Bonoan sa Sandigan Bayan na kabilang si Marcos sa mga opisyal na nagpasalamat umano sa kanya dahil sa ibinigay nitong assistance. Sinabi pa ng senadora na kaibigan at kapwa Ilocano niya si Bonoan pero hindi niya alam kung anong partikular na tulong ang tinutukoy nito. Kaugnay niyan, inihayag din ni Bonoan na lahat umano ng senador ay nakinabang sa tinawag niyang leadership funds para sa infrastructure projects noong fiscal year 2025. Paliwanag ni Bonoan, ang leadership fund ay ad hoc allocation na nagbibigay daan sa mga senador na maisama ang kanilang priority projects sa national budget. Pero ayon kay Marcos, hindi siya makapagsalita para sa ibang senador at wala siyang umanong alam sa nasabing pondo. Nagpasalamat saan? Parati naman ako nagpapasalamat sa lahat ng department kung meron silang gagawin sa Ilocos Norte. I think you have to interview them. Wala akong alam tungkol dyan eh. Nagtungo sa Sandigan Bayan nitong Miyerkules ang mga civil society groups na pinangungunahan ng Tindig Pilipinas para hilinging ibalik sa detensyon si dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. Nagmarsya ang mga nagpoprotesta patungo sa footbridge malapit sa Sandigan Bayan at ipinakita ang mga banner na nananawagang ibalik sa kulungan si Revilla. Naharap si Revilla sa malversation case kaugnay ng umano'y 92.8 milyong pisong ghost flood control project sa Pandi, Bulacan. Nakalaya si Revilla matapos pagbigyan ng anti-graft court ang kanyang petisyon para sa piyansa. Pero giit ng Tindig Pilipinas, dapat i-reconsider ng Sandigan Bayan ang desisyon. Ayon kay co-convener Kiko Aquino D, nakapagtataka umano kung bakit pinayagang makapagpiyansa si Revilla habang tinanggihan ang katulad na mosyon ng ilan niyang co-accused na dating opisyal ng DPWH. Samantala, sinabi ni co-convener Sylvia Estrada Claudio na nakababahala umano ang desisyon para sa tiwala ng publiko sa justice system. Nakapaghain na rin ang Office of the Ombudsman ng motion for reconsideration para baliktarin ang pagpayag sa piyansa. Naharap din si Revilla sa hiwalay na graft charge kaugnay ng parehong flood control project. Hindi pa big fish itong si Bong Revilla. Former senator lang siya, ngunit binibigyan na siya tila'y binibigyan na siya ng special treatment. Paano pa pag dumating na sa harap nila sina Jinggoy Estrada o yung mga ibang incumbent senators na sangkot sa issue na ito? Kinuwestiyon ng kampo ni dating Congressman Jing Paras ang paglabas sa publiko ng CCTV footage na iniuugnay sa investigasyon ng National Bureau of Investigation. Ayon kay Attorney Mark Tolentino, ipinakita sa depensa ang mga screenshot mula sa CCTV sa labas ng isang steakhouse sa Quezon City pero hindi umano ang footage sa loob ng establishmento. Tinawag ni Tolentino na trial by publicity ang paglabas ng footage bago ito maipakita ng buo sa kanilang kampo. Samantala, isiniwalat ni dating Public Works Secretary Manuel Bonoan sa Sandigan Bayan na may tinatawag umanong leadership fund sa DPWH para sa priority infrastructure projects ng mga senador. Umaabot umano ito sa 24 bilyong piso. Napag-usapan nila ni dating Senate President Juan Miguel Zubiri ang mga sakop ng pondo at may discretion umano ang Senate leadership sa alokasyon nito. Itinanggi naman ito ni Zubiri at sinabing hindi siya humiling, humawak o nagproseso ng listahan ng project request ng mga senador. Umakyat na sa hindi bababa sa 254 ang iniulat na patay matapos ang magnitude 7.4 na lindol na yumanig sa Western Colombia. Pinakamaraming nasawi ang naitala sa Pereira na may 101 habang 95 naman sa Cali. Patuloy ang search and rescue operation sa mga gumuhong apartment, bahay, paaralan at health facility habang umaasa ang mga responder na may matagpuan pang buhay sa ilalim ng guho. Kaugnay niyan, mahigit 100 aftershocks na ang naitala kaya maraming residente ang nananatili sa mga open area dahil sa pangambang muling gumuho ang mga napinsalang gusali.
Malaki rin ang hamon sa Choco Region malapit sa epicenter kung saan may mga katutubo na wala pa rin kuryente at basic services. Samantala, libo-libong tao ang nawalan ng tirahan habang nagpatupad ng overnight curfew ang ilang lungsod para maiwasan ng looting. Ikinasal na ang Portuguese football superstar na si Cristiano Ronaldo at longtime partner niyang si Georgina Rodriguez. Ikinasal ang dalawa sa isang private civil ceremony sa Cascais, Portugal nitong Martes na siya namang kinumpirma ng representatives ni Ronaldo. Nagkakilala ang dalawa noong 2016 habang nagtatrabaho si Georgina sa isang Gucci store sa Madrid. Sa Instagram, ibinahagi ni Ronaldo ang larawan ng kanilang mga kamay na may wedding rings kasama ang simpleng caption na C Heart G. Si Ronaldo ay isang football o soccer player mula Portugal at kasalukuyan naglalaro para sa Al Nassr FC sa Saudi Arabia at naglaro na rin para sa Portugal national team sa 2026 FIFA World Cup. Samantala, isang Spanish-Argentine model at influencer si Georgina at nakilala sa Netflix reality series na I Am Georgina. Kaya naman, congratulations and best wishes. Sa aming pagbabalik, favorite Disney characters nagbabalik sa Pilipinas sa Disney on Ice presents Let's Dance simula Nobyembre. Susunod na yan dito lamang sa Balitang A to Z. Mga ka-A to Z, ilang linggo na nga lang ay Burmans na. May plano na ba kayong gawin sa pinakaabangang season na ito? Muli magbabalik sa bansa ang nakakakilat heart na Disney on Ice presents Let's Dance. Inanunsyo ngayong Miyerkules ng Field Entertainment ang mas interactive, mas makulay at mas Disney star-studded na performances. Tampok din sa Disney on Ice ngayong taon ang mga bagong pakulo gaya na ang pagiging DJ nina Mickey Mouse, Minnie Mouse, Donald Duck at Goofy sa buong skating act. Bago at mas jaw-dropping stunts din ang mapapanood mula figure skating, high-flying acrobatics, unexpected stunts, special effects at magagarbong costumes at set designs. At dahil nga kilala ang Pilipinas bilang may pinakamahaba at pinakamasayang pagdiriwang ng Pasko, first time magkakaroon ng holiday sing-along, tampok ang mga sikat at kinalakihang Christmas songs. Dadalhin din sa unang pagkakataon sa Cebu ang Disney on Ice mula November 28 hanggang December 6 habang December 18 to January 3, 2027 naman sa Maynila. Tuwing umuulan, may masasamang lagay ng panahon o di kaya'y habagat. At lagi na nga lang bumabaha. Kaya naman nang minsang lumusong ang isang netizen sa lubog sa tubig na kalsada sa kanilang lugar, inilabas nito sa biro ang kanyang nararanasan. This is Ange! Alam niyo ba kung bakit binabaha? Simple lang yan. Maraming mga nakaupo ang nangungurakot. At hindi lang yan. Marami din mamamayan na hindi marunong magtapon ng basura sa tamang lugar. Kaya naman, ang nagay, ito. Baha! At yan pati si Lance Binahana. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari nyo itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z, panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin lamang ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ngayong gabi ay mula sa historian at Nobel Prize laureate na si Christian Luz Lange. Sabi niya, ang teknolohiya ay isang kapaki-pakinabang na tagapagsilbi, pero isang mapanganib na tagapag-utos. At yan ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Sa ngalan po ni Barbie Mulak, ako si Stanley Gahete. Maging maalam, makialam. Magandang gabi, Pilipinas!